Kapiling mo na siya ngayon at tulungan mo po kami sa tanghaling ito. Nawa, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, ay magsilbing kalakasan, encouragement sa lahat, lalo na po sa mga mahal sa buhay. Ni Tatay Bricks magbigay ng pag-asa. At Panginoon, ikaw rin po ang kumilos sa kanilang mga buhay, magbigay ng kaligtasan. Panginoon, assurance of salvation, Panginoon, sa bawat isa sa buhay nila, Panginoon. Maraming salamat po, inaakin po namin ang pagtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, at sa mga nakakaabot po ng tinig dyan sa likuran, sana po ay nakakapakinig kayo na kahit nitong boses na ito. Hi, ano po, at itong 40th day ng ating tatay ay hindi natin siya ipagdadasal na sana maligtas ang kanyang kaluluwa sapagkat meron ng assurance ang Bible sa kanyang kaluluwa. Siya ay nasa piling na ng Panginoon, ang kanyang kaluluwa ay nasa kamay na ng Diyos. Kaya tayo po ay merong assurance noon sapagkat sabi po ng Bible, ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay merong kaligtasan, merong buhay na walang hanggan. Yun po ang pag-asa natin, yun ang pangako ng ating Panginoong Jesus. Kaya po siya namatay sa krus upang magkaroon tayo ng access sa Panginoon. Ginawa niyang simple, ginawa niyang madali, upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ay may pag-asa, tayo po ay nagagalak, meron tayong assurance na ang ating Tatay Bricks ay nasa kamay, nasa piling ng ating Panginoon. At siguro naman po, very soon, pag tayo rin ay kinuha din ng Panginoon, nais din nating makita ang ating namimiss na si Tatay Bricks. At alam ko po yun ang nais ninyo sapagkat yun nga, namimiss natin ang ating mahal sa buhay. At ang Bible po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na one day makikita din natin sila. Sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa langit, sa impyerno, wala silang pag-asa or hindi sila naghihintay sa ganoong pagkakataon na one day sila ay muling bubuhayin ng Diyos, makikita din natin sila, makakasama natin sila habang buhay. Naalala ko po yung mensahe po kagabi, kasi po may midweek service kami tuwing gabi ng Miyerkules, at sinabi doon na ang napakasaya at napakasarap isipin at napakasarap sa pakiramdam yung makita mo muli ang iyong mahal sa buhay, lalo na dun sa langit, dun sa buhay na walang hanggan. Imagine po mga kaibigan, mga kapatid, yung buhay na yun ay perfect, wala ng sakit, wala ng hirap, wala na rin dun ng kasalanan. At meron tayong assurance ng ating Tatay Bricks ay kapiling ng Panginoon sapagkat habang siya'y nabubuhay, pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa Panginoon, siya ay sumampalataya sa Diyos, at yung buhay niyang natitira ay ginamit niya talaga sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yung buhay ni Tatay Bricks ay hindi lang natin siya inaalala ngayon para tayo ay mamiss natin siya, kundi para makita natin na siya ay isang good example, good model sa atin. Isa siyang magandang influence sa atin, lalo na sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay na narito. Ang ating Tatay Bricks ay may iniwan na magandang legacy, which is yung siya ay naglingkod sa Panginoon habang siya ay nabubuhay. Hindi niya sinayang yung mga pagkakataon na siya ay malakas pa, may hininga pa. Alam natin ang testimony ni Tatay, siya ay nag-iinom, siya ay naninigarilyo. Yan, lahat naman tayo ay may mga pagkakasala, may mga pagkukulang, pero siya ay napakaganda ng testimony niya. Naalala ko pa na pag siya ay dumadulo sa church, pagkatapos ng gawain, lalabas yun, nakikita ko yun, naninigarilyo. Ganon yung buhay niya dati. At yun ay isang magandang testimony kasi nabago siya ng ating Panginoon. Sabi nga po ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang, nabago ng lahat, nawala na yung dati. So sa buhay natin, kaya din gawin ng ating Panginoon Jesus yun. Yun po yung pag-asa natin. At ang mensahe pong ito na aking i-share sa inyo ay hindi para kay Tatay, kundi para sa ating mga nabubuhay pa. Sapagkat ang Tatay Bricks nakagraduate na. Kung sabi nga po sa Bible, I have fought the good fight of faith. Natapos ko na yung takbuhan, sabi ni Apostol Pablo, nung siya ay matanda na, nung siya ay malapit ng mamatay.
Sabi niya, I have fought the good fight of faith. At ganun yung nangyari, ganun ang ginawa ng ating Tatay Bricks. So ito po, tayo ay ini-encourage. Habang tayo po ay nabubuhay pa, is gamitin na natin yung ating buhay para sa Panginoon. Ano po, sapagkat sabi nga po, tomorrow is not promised. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Kahit yung mga pangyayari sa buhay natin mamaya, hindi natin alam. Pero ang pwede tayong magkaroon ng assurance is tayo ba ay ligtas? Ano po, tayo ba ay handa na humarap sa ating Panginoon? At yun po yung pag-uusapan natin. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung paano tayo magkaroon ng assurance of salvation. Ano po yung salvation? Ibig sabihin po nito, ito ay yung kaligtasan. Assurance na ikaw ay ligtas na, ikaw ay handa ng humarap sa ating Panginoon. Pag kami po ay nag-share sa labas, sa mga park, sa night market, pag tinanong po namin yung ibang tao, ikaw ba kuya, ikaw ba ate, ikaw ba ay pag namatay ka, handa ka na bang humarap sa Panginoon or sure ka ba na sa langit ka pupunta? Marami pong nagsasabi na hindi po sila sure, hindi nila alam, or bahala na. Wala silang pakialam. Pero ito pong usaping ito ay napakahalaga sapagkat ito pong usaping ito ay it's between life and death. Ano po? At sabi po ng Bible na tayo po'y haharap sa paghuhukom ng ating Panginoon. Darating po yung time na yon. If I'm not mistaken, sa 1 Corinto 5 verse 10, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. At doon po natin ipagsusulit yung ating buhay, yung ating ginawa, yun man po'y mabuti o masama. At ang pagpili po natin kung saan tayo mapupunta, sa langit ba sa impyerno, ay dito po magsisimula sa buhay natin sa lupa. Hindi po tayo pipili kung saan tayo pupunta pag tayo namatay na. At ang ideya, ang konsepto ng purgatorio ay hindi po totoo. Wala po yung sabasalan ng kaluluwa. Bagkus yung kaluluwa na nasa langit at nasa impyerno, sila pa yung nagdadasal para sa mga mahal nila sa buhay. Kung ang mahal nila sa buhay ay nasa impyerno, nagdadasal nila na sana hindi sila mapunta dito sa lugar na kung saan ako ngayon. Kung ang mahal naman nila sa buhay ay nasa langit, ang pinagpe-pray nila, ang hino-hope nila, sana makasama ko sila dito. Yun ang pinagpe-pray ngayon ni Tatay Bricks. Sinasabi niya ngayon siguro na sana dito rin mapunta, sana dito rin yung destiny ng aking mga anak, ng aking mga apo. Gusto ko silang makita muli. At totoo po yun, pangako ni Jesus na one day, very soon, nabubuhayin ng ating Panginoong Jesus ang mga patay, makikita natin sila muli pag tayo kinuha ng ating Panginoon. At gaya nga po ng sinabi ko kanina, para po sa mga nabubuhay pa, which is tayo pong lahat, nasa atin po yung pagpili kung paano tayo mamumuhay. At ito po yung nais natin. Gusto po natin magkaroon tayo ng assurance of salvation. At sabi po ng Bible, paano tayo maliligtas, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sagot po dyan ay ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus Christ po ang daan, ang katotohanan, at siya ang buhay. Sabi po ng John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta dun sa langit, wala pong makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So it's through Jesus Christ. Ano po, na tayo ay mapupunta sa langit, na tayo ay maliligtas. Ang problema po niyan, lahat po tayo ay nagkulang, lahat tayo nagkasala. At yung mga makasalanan, ang kanilang destiny ay dun sa impyerno. Pero mabuti ang ating Panginoong Hesus, siya ay bumaba dito sa lupa, siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay sa krus, siya ay naghirap, nagdusa, dumanak ang kanyang dugo, inialay niya ang kanyang buhay para ma-spare ang ating buhay. Ano po, para maligtas tayo, para hindi tayo mapahamak. So, kaibigan, kapatid, mga mahal sa buhay ni Tatay Bricks, kung nais mo ayaw mo mapahamak dun sa impyerno, nais mo ng buhay na walang hanggan sa langit, makita muli si Tatay Bricks. Sabi po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na inihandog niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Hindi na sila mapapahamak. Yun po ang pag-asa natin habang tayo nabubuhay. Ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Habang ikaw ay may hininga pa, habang ikaw ay may buhay pa, magkaroon ka ng desisyon sa puso mo na buong puso kang sumampalataya. John chapter 3 verse 18, buong puso kang sumampalataya kay Jesus at ikaw ay maliligtas. Ganun lang po.
Kaibigan, kung nais mo ng assurance sa iyong salvation, maniwala ka dun sa ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. Maniwala ka na siya'y namatay, and on the third day, siya ay muling nabuhay, at siya ngayon ay nakaupo sa trono ng kalangitan. Kung naniniwala ka sa ginawa ni Jesus sa krus, ikaw ay maligtas. Assurance po yun. Hindi lang po yun yung parang naniwala ka lang kay Jesus, kundi ikaw ay sumampalataya at nagtiwala sa kanyang ginawa. Sabi po ng Bible, hindi tayo maliligtas sa relihiyon, hindi ang aming samahan na magliligtas sa atin, hindi yung mabubuting gawa. Akala ko po dati yung kabaitan ko, yung kabutihan ko sa aking kapwa, yun yung magliligtas sa akin. Pero sabi po ng Bible, walang maipagmamalaki ang sino man, sapagkat tayo po pala ay maliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. At dahil sa biyaya ng Panginoon. At yun po ang gagawin natin ngayon. Tayo isasampalataya kay Jesus. Sisimulan po natin sa oras na ito na magdesisyon sa ating puso na sampalatayanan ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa Romans 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at sasampalataya ka na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa patay, ikaw ay maliligtas. Yun po ang daan sa kaligtasan, si Jesus Christ. Wala nang iba, wala nang hindi relihiyon, hindi mabubuting gawa. Kaya yun po yung gagawin natin. Babaguhin natin yung ating kaisipan na hindi maliligtas ako pag dadamihan ko yung mga good works ko dito sa lupa para pag namatay ako, yun, sa langit ako mapupunta. Hindi pala yun. Kasi lahat tayo ay nagkulang, lahat tayo ay makasalanan. Romans 3 verse 10, Romans 3:23, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang gumawa na nun ng good works ay ang ating Panginoong Jesus. Inalay niya ang kanyang buhay. Siya ay nagdusa, naghirap. Yun ang ginawa niya para kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Isipin niyo po, yun po ay kaloob. Ibig sabihin, libre, gift, regalo sa atin ng ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangang magbayad ng malaki at wala kang maidadala sa langit na mga achievements mo o yung kayamanan natin dito sa lupa, hindi natin madadala yung sa langit at ipagmamalaki. Lord, ito po yung natapos ko. Lord, ito po yung mga natulungan ko. Lord, ito yung naging buhay ko. Mabuti naman ako. Yan, papasukin mo ako sa iyong kaharian. Hindi pala yun. Ang nais ng Panginoon is yung puso mo na nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Sabi po ng Bible, i-admit mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng ating tagapagligtas. Sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag mo sa Panginoon ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na ikaw ay kanyang patatawarin at lilinisin sa iyong mga karumihan. Tapat ang Diyos, mabuti ang Diyos. Nais niya na lahat, lalo na po yung mga mahal sa buhay ni Tatay Brick, sa kanyang mga apo, kanyang mga anak, ang mga mahal niya sa buhay na naririto, nais ng Panginoon na tayong lahat ay hindi mapahamak doon sa impyerno. Nais niya na makasama natin ang ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. At yun din naman po ang nais natin sa ating buhay. Ayaw nating mapahamak, nais natin doon sa presensya ng ating Panginoon. Ang kondisyon ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay, piliin natin na sumunod sa kanyang kalooban. At paano po natin sisimulan yon? Tayo po isasampalataya kay Jesus. Magkakaroon tayo ng desisyon sa ating puso na Panginoon, isusurrender ko yung buhay ko sa iyo. Tulungan mo po ako na sumunod sa iyong kalooban. Ganun yung ipanalangin natin sa Panginoon. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan na meron palang kabayaran ang aking mga kasalanan. Sa impyerno na pala ako mapupunta kung hindi ako magsisisi, kung hindi ako sasampalataya sa iyo. Sabi po ng Bible, ang unang preaching ni Jesus dito sa lupa ay tungkol sa pagsisisi ng kasalanan. Sabi ni Jesus, magsisi kayo sa iyong mga kasalanan, talikuran ng iyong kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Panginoon. Bakit kaya yun sinabi ng ating Panginoong Jesus? Isa lang po ang nais ng ating Panginoong Jesus, ang hindi tayo mapahamak sa impyerno, ang sumunod tayo sa kanyang kalooban at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya pala nais ng Panginoon na tayo magsisi, hindi dahil siya ay killjoy, hindi dahil siya ay panira ng moment, ng saya, ng tao dito sa mundo. Ayaw niya pala tayo mapahamak. Mahal pala tayo ng ating Panginoon. For God so loved the world, John 3:16, na siya'y namatay para sa iyo. Kaya wag nating sayangin yung ginawa ni Jesus sa krus, yung kanyang paghihirap.
Nais niya tayo na maligtas. Ano po? So tayo, sisimulan natin ang tanghaling tong oras na ito sa pagsampalataya kay Jesus. Tayo po ay magsisisi sa ating mga pagkakasala sa lahat, sapagkat lahat po tayo ay nagkulang, nagkasala, at tatanggapin natin siya sa ating buhay. Gagawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Sige po, tayo po ay mananalangin. Sino pong handa ng manalangin? Sundan po ako sa panalangin ito, mga kuya, ate dyan sa likod. Hindi ko man po kayo nakikita, pero nakikita po kayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Mahal kayo ng ating Panginoon. Meron siyang magandang plano sa inyong mga buhay. Yung destiny ng Tatay Bricks na siya ay nasa magandang kalagayan, nais niya na maranasan niyo rin, mga ate at kuya. Ano po, mahal tayo ng ating Panginoon. Sige po, tayo po yung mananalangin. Sundin niyo po ako sa panalangin ito. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa ginawa mo sa krus. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Salamat sa iyong biyaya na sa pamamagitan mo, Jesus, magkakaroon ako ng kaligtasan. Hindi ako magtitiwala sa aking sariling kakayahan. Bagkus magtitiwala ako sa iyong kayang gawin sa aking buhay. Sumasampalataya po ako na ikaw ang Panginoon at magliligtas sa aking buhay. Maraming salamat sa iyong ginawa sa krus. Sumasampalataya ako sa ginawa mong yun. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tulungan mo po ako na talikuran ang aking mga kasalanan at magsisi sa mga ito. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay makasama kita sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo po ako na masunod ang kalooban mo habang nabubuhay. Ikaw na Panginoon ang aking paglilingkuran simula ngayon. Salamat po sa kapatawaran at salamat po sa assurance ng kaligtasan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, huwag na po tayong matakot. Huwag na po tayong mag-alala sapagkat very soon, makikita natin si Tatay Bricks sapagkat iniligtas ng Panginoon ang kanyang buhay. Ang buhay din natin ngayon, iniligtas na ng Panginoon. So wala man tayong naramdaman, nakakaiba, pero may mga dakilang bagay na nangyari sa ating buhay. Una po, niligtas tayo ng ating Panginoon. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Para pagpunta mo doon, nakalagay, nakaregister na yung pangalan mo. Hinihintay ka na lang ng Panginoon doon. Ano po? At meron ka ng kaligtasan, meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Assurance po yun. Huwag po tayong mag-doubt doon. Sapagkat hindi relihiyon ang tinanggap nyo. Hindi ako, hindi kami nagliligtas ang ating Panginoong Hesus. At meron ka ng kapatawaran. Pinatawad ka ng Hesus. Yung kasalanan mo nung ikaw ay simula nung nagkaisip hanggang sa oras na ngayon, lahat ng kasalanan yun pinalimutan na ng Panginoon. Tayo ay napawalang sala na sa paningin ng Diyos. You are justified dahil sa iyong faith at dahil sa kanyang biyaya. Ephesians 2 verse 8, it is by God's grace that you are saved. Ano po? Hindi dahil mabuti ka, dahil hindi mabait. Pero ngayon, dahil ikaw ay sumampalataya na sa ating Panginoon, pusa na yun sa puso mo na gusto mo nang gumawa ng mabuti. Na gusto mo nang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. So sabi po ng Bible, kahit isang kaluluwa ang maligtas, ang buong langit ay nagdiriwang. Paano pa kaya lahat tayo niligtas na ng Panginoon? E di araw-araw sila nagsasaya doon, nagpa-party doon. Umiiyak ngayon ang mga anghel sa tuwa. Ayan, umuulan po ngayon. Umiiyak sa tuwa ang kalangitan sapagkat niligtas tayo ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Yan. Yun po yung assurance. Huwag po tayo mag-alala. Tayo po yung magalak. Nais ko pong manalangin. Huwag niyo po ito sundin. Ang mabanal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa dakilang bagay na ginawa mo sa araw na ito. Salamat po na mga mahal sa buhay ni Tatay Bricks.
ay muling nagkaroon ng relasyon sa iyo, nakilala ka nila, nalaman nila ang mabuting balita, at nawa, Panginoon, patuloy mo silang tulungan habang sila'y nabubuhay, tulungan na sumunod sa iyong kalooban, manatili sa iyo, Panginoon, at patuloy mo silang pagpalain, ang mga hanap buhay, negosyo, pag-aaral, tulungan mo sila, Panginoon, palakasin mo po, patuloy ang kanilang pananampalataya, at maraming salamat po sa iyong ginawa. Salamat po sa pagliligtas, sa kapatawaran. Salamat po sa assurance ng kaligtasan na meron kami ngayon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.